Kasabay ng pag-usbong ng bagong henerasyon ngayong 2025 o yung panganganak sa mga Generation Beta, ang mga hamon din sa kanilang mga magulang. Paano ba sila palalakihin sa panahong normal ang artificial intelligence? Ang payo ng isang eksperto sa pagtutok ni Mariz Umali. Ito po yung Secretary General nila. Excited ng mga anak ngayong Enero ang first-time mom na si Bea. Pero bilang Gen Z na laki sa internet at teknolohiya, bahagya rin siyang kabado dahil mas high-tech pa ang mundong kalalakihan ng anak. Gen Beta na kasi ang mga ipapanganak mula ngayong 2025 at buong buhay nila, normal lang ang may artificial intelligence. Isa sa talamak na gamit ng AI, mga peking video na mukhang totoo, base lang sa mga imahe ng isang tao sa internet. We will not allow people post photos of our child without our permission. Kasi the internet today is not very safe. That really worries us kasi sobrang rampant na ngayon ng issues when it comes sa pedophilia and cybercrime. Maaari ring umasa ang mga bata sa automation at baka mahirap din silang turuan. Nakita ko din especially sa mga Generation Alpha, ang hirap ituro sa kanila yung ate, kuya, po, opo, pagmano, kasi they don't easily access that kind of knowledge online. Filipino values that can be very beneficial for their pinaka-well-being while they grow up. Tatlong hamon ang nakikita ng isang sociologist sa pagpapalaki sa mundong kagigisnan ng mga Gen Beta. Ang pagiging borderless ng mundo, ang pagtuturo ng critical information, at ang pagpapalit o shift sa values. Kung paano natin i-filter yung pagdaloy ng napakaraming impormasyon na ito na dadaloy sa AI o sa tinatawag nating teknolohiya ng komunikasyon. Anong impormasyon ba ang mas gagamitin dapat ng bata? How will they be able to maintain the identity of the Filipino identity sa pagdami ng iba-ibang klaseng kultura na dadaloy sa kanyang kamalayan? Gaano man kakomplikado ang kaharaping hamon ng mga magulang ng bagong henerasyon, ang Gen Beta, simple lang daw ang solusyon ayon kay Brother Zurita. Go back to basics. A. Appreciate family values. B. Boundaries are set. At C. Critical appreciation of information. Positive reinforcement. Kinakailangan palagi ang bata, nakikita niya sa mga magulang niya yung values na gustong ipakita ng magulang. B is boundary. When do they need to use their gadget? Kinakailangan mapanuri. Not just accept information, but be critical of the information. Hindi dapat kami mag-rely sa gadgets and social media and internet to distract our child. Dapat meron kaming strict na oras kung kailan lang siya pwedeng gumamit nito. Ang bentahe niya, maliit lang ang agwat ng edad sa anak at sanay siya sa internet. Mas alam ko na ngayon how to better plan on how I'll be able to utilize technology. Technology is always like a double-edged sword Amoral yan di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin technology is evil. We are supposed to control technology and not technology controlling us. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.